Mabangis na umungal ang demonyo, sinusubukang lumingon at tumakas. Sa kasamaang palad, ang kanyang enerhiya ay tuluyan ng naubos matapos ang nag-iisang ataking iyon. Kaya wala na siyang lakas para lumaban. Sa mismong sandaling ito, ang kadiliman sa kanyang mga mata ay dahan-daang napawi. Tila may talab pa rin ang heart-cleansing mantra. Unti-unting bumalik sa normal ang kutis ni Li Yunxiao. Suminghal siya ng bahagya at nagsabi, gumawa ka ng gulo, pinaganya mo ang isang killing array, at pagkatapos ay tatakas ka. Wala ka talagang silbi kundi ang magdala ng kapahamakan. Isang seryosong tingin ang lumabas sa kanyang mga mata habang bumubulong, ang array formation na ito ay sapat na para ihanay sa mga top-tier killing array sa mundo. Para lang ba sa batong ito na tinatawag na Ninstone ang lahat ng ito? Maging ang demonyo ay labis na nasabik nang makita ito. Tila kung hindi ko ito kukunin, parang binaygo ko na rin ang aking sarili. Biglang isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip, na nagsasabi, ikaw. Imposible ito. Sa isang nalilitong tingin, lumingon si Li Yunxiao. Ngunit wala siyang nakita kundi ang isang madilim at malabong kawalan ng kamalayan. Isang iglap ng liwanag ang kuminang, at ang tinig ay muling narinig. Niloloko mo ang iyong sarili sa pag-iisip na ang isang mortal na katawan ay maaaring humawak sa isang pag-iral na lampas sa iyong antas. Ang tanging hantungan mo ay ang mawasak. Ang tinig na iyon ay masama at malamig, at dahil lumitaw ito sa loob ng ulo ni Li Yunxiao, walang iba ito kundi si Die. Nagpatuloy ang demonyong si Die, ang Ninstone ay hindi isang bagay na maaari mong pakialaman. Lumingon ka at umalis, o ibigay mo sa akin ang iyong katawan. Ako lamang ang maaaring umangkin nito. Lihim na nangilabot si Li Yunxiao. Maaari kayang dahil sa napakatagal na nilang pagsasama ng hibla ng Demon Source ni Die, unti-unti na siyang naagnas hanggang sa puntong ang tinig ni Die ay maaari nang direktang lumitaw sa kanyang isip. Tila ang usapin tungkol sa East Sea Bright Moon Pearl ay hindi na talaga maaaring ipagpaliban pa. Ngunit sa ngayon, pinilit ang sarili na manatiling kalmado, nagsalita si Li Yunxiao, demonyo, tila gustong-gusto mo ang Ninstone na yun sa ilalim. Base sa mga marka sa batong yun, masasabi ko na nagmula ito sa parehong lahi at pamana ng inyong demon race. Walang pakialam na sumagot ang demonyo, ano naman kung ganoon nga. Ngumisi si Li Yunxiao. Noong una, binalak ko lang kunin ang batong yun dahil sa kuryosidad. Ngunit dahil inamin mo ito, dahil sa kung gaano kahalaga ang batong ito sa demon race, sa tingin mo ba ay uupo lang ako at walang gagawin? Wala magagawa, tila ang kasalukuyan kong buhay ay itinadhana na kalabanin ng inyong demon race. Diretso siyang sumisid pababa patungo sa array formation, at nagdeklara, tiyak na kukunin ko ang Ninstone na ito ngayon. Sa matinding takot, umungal sa galit ang demonyo, huminto ka. Sa katawan ni Li Yunxiao, matinding kuminang ang liwanag ng undying golden body. At ang kanyang anyo ay mabilis na humarurot sa kailaliman ng tubig, diretsyong patungo sa kahali-halin ng bato sa ibabaw ng altar. Isang matalim na pagsabog ang umalingaw-ngaw habang ang dalawang dambuhalang puwersa ay nagbanggaan sa ilalim ng tubig, na lumikha ng isang malaki at mabilis na umiikot na whirlpool. Sa sandaling yun, sa ibabaw ng nasirang Rainbow Bridge, nanlaki ang mga mata ni Go Reguang, habang nakatitig sa takot sa ilog na marahas na umaalon sa mababangis na alon. Ang tubig sa ilog ay dahan-daang nangingitim, at isang nakakatakot na puwersang nagmumula sa ilalim ang nagdulot ng isang malamig na panginginig sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Kumunat ang noo ni Go Xingwang at nagsabi, posible kayang ang batang iyon ay hindi pa rin nasasaktan. Nanood si Ruan Ziling sa takot, at nagtanong sa cateranta, Tito Go, maayos lang ba talaga ang lahat? Matamang tumitig si Go Xingwang sa kailaliman ng ilang sandali bago nagsalita, ang batang iyon ay tiyak na desperadong nagpupumiglas sa pinto ng kamatayan sa ibaba. Kaya naman ang Great Hua Golden Talisman Lock Array ay gumana, na naging dahilan upang magpakita ang killing intent nito. Gayunpaman, ang madilim na kapangyarihang ito ay labis na nakamamangha, malayong lumampas sa tunay na lakas ng batang iyon. Ano ba talaga ang nangyayari?
Nagtanong si Ruan Ziling, Tito, sa tingin mo ba ay kaya niyang sirain ang array formation o pira-pirasuhin ang Nin Stone? Sumagot si Go Xingwang nang may ganap na tiwala, labis na nag-aalala ang batang Panginoong Ziling. Bagamat medyo katangi-tangi ang batang ito, ang isipin na kaya niyang sirain ang Great Hua Golden Talisman Lock Array o durugin ang Nin Stone ay sadyang katawa-tawa. Nakalimutan na ba ng batang Panginoon ang pinagmula ng Nin Stone? Maraming taon na ang nakalilipas, nakuha ng lumang City Lord ang bagay na ito nang hindi sinasadya. Sa kabila ng kanyang paglilinang na nagpayanig sa mundo, naimpluwensyahan pa rin siya ng Nin Stone at naging lubos na nabaliw. Kalaunan, sinubukan niya ang lahat ng posibleng paraan upang maunawaan ang mga lihim nito, ngunit paulit-ulit na nabigo. Noon lamang niya inanyayahan ang mga nangungunang master ng panahong yun upang ailatag ang Great Hua Golden Talisman Lock Array, na inilagay 200 milya sa hilaga ng Red Moon City at ipinagkatiwala sa aming tatlong magkakapatid upang bantayan. Kung kayang sirain ng batang iyon ang array at durugin ang bato, hindi bati ang mga ginawa ng lumang City Lord noon ay magiging isang malaking katatawanan. Nang marinig ito, bahagyang napanatag si Ruan Ziling at nagsabi, naalala ko na. Ang dahilan kung bakit maagang nagbitiw ang lumang City Lord ay dahil din sa naapektuhan siya ng Nin Stone na ito, na nag-akay sa kanya na ipasa ang posisyon ng City Lord kay Jiang Churan bago naglaho ng walang bakas. Isang bugso ng puot ang kuminang sa kanyang mga mata habang nagpapatuloy, kung hindi umalis ang lumang City Lord, maaaring namatay na si Gu Feiyang ng direkta sa Red Moon City noon. Ang aking pamilyang Ruan ay hindi sana humantong sa kasalukuyan naming kalagayan, na nagdurusa sa matinding kawalan ng talento. Naitatwa siya ni Go Xingwang, batang Panginoong Ziling, hindi mo kailangang magluksa. Ang buwan ay lumalaki at umiiliit. Walang lipi ang nananatiling masagana magpakailanman. Matapos mag-abang ng napakaraming taon, ang pamilyang Ruan ngayon ay mayroon ng batang Panginoong Zimao at ang iyong sarili. Sa hinaharap, tiyak na kayo ang magiging numero 1 dakilang lipi ng Red Moon City. Sinabi ni Ruan Ziling, ang marinig ang mga salita ni Tito ay nagbibigay sa akin ng katiyakan na si Li Yunxiao ay walang alinlangan na patay na sa pagkakataong ito. Gabi na, at bukas ang aking kuya ay magpapasimula ng isang pagtitipo ng mga elite sa Breeze and Bright Moon Tower upang makipagpaligsahan sa mga bayani ng mundo. Mauuna na akong magpaalam. Kung may anumang pagbabago na mangyari rito, iulat agad sa akin. Ngumiti si Go Xingwang at sumagot, makakaasa ka, tiyak na walang magiging hindi inaasahang pagbabago. Kaming tatlong magkakapatid ay napakatagal nang nagbabantay sa lugar na ito. Inaasahan namin na maiaayos ng batang Panginoong Ziling ang mga bagay-bagay sa lahat ng panig upang mapalitan na kami mula rito. Sumagot si Ruan Ziling, napakabuti, gagawin ko ang aking makakaya upang matiyak na ang usaping ito ay maayos na malulutas. Sa ibaba, ang tubig sa ilog ay marahas na umagos habang ang mababangis na agos ay nag-aalburoto, at isang nakakadurog ng kaluluwang killing intent ang pumuno sa lugar. Sa isang iglap, lahat ng buhay na nilalang sa loob ng tubig ay nawalan ng buhay, na nagbago sa lugar upang maging isang ganap na sona ng kamatayan. Ang rumaragasang agos sa kanyang paligid ay naging nakamamatay na sandata na ng array, na may walang hangganang killing intent na nakabaon sa tubig. Lumaganap ito sa lahat ng dako, at kung hindi dahil sa malakas na undying golden body ni Li Yunxiao na marahas na lumalaban dito, malamang na nagkapira-piraso na siya sa bilyon-bilyong piraso ng laman. Nagsalita ang demonyo, pinupuksa ng Nin Stone ang sinumang nagtatangkang umangkin dito. Ibigay mo agad sa akin ang iyong katawan. May paraan ako para labanan ito. Kung hindi, kapwa tayo mamamatay rito. Sa mismong sandaling yon, isang kakaibang mutasayon ang naganap sa loob ng Nin Stone. Habang ang nagbabantang, nakamamatay na kapangyarihan sa loob ng dakilang array ay pinaganya nito. Nadahan-daang nagkaroon ng pisikal na anyo hanggang sa isang nakakatakot na Dharma idol na may taas na 200 tiang ang nagpakita. Natulala si Li Yunxiao, ang kanyang puso ay napuno ng ganap na kilabot. Ang Dharma idol na yun ay biglang nagpakawala ng isang kulog na ugong, ang mga shockwave nito ay dumaan sa paligid habang ang killing intent ay pumuno sa hangin. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Li Yunxiao.
Ang masamang killing intent ng array formation ay umabot sa antas na maging ang kanyang hindi kumpletong undying golden body ay walang paraan upang matiis ito. Hinto na sa pag-iisip. Ang mga alas mong yun sa loob ng World God Monument ay ganap na walang silbi laban dito. Ibigay mo ang iyong katawan. Sa ngayon, sa pamamagitan lamang ng pagpapahintulot sa akin na pakawalan ng True Demon Dharma Idol, mayroon tayong kahit kaunting tsansa na mabuhay. Ang True Demon Dharma Idol. Mabilis na nag-isip si Li Yunxiao. At isang alaala ng True Demon Dharma Idol na iniwan ng kalansay ang biglang sumalubong sa kanyang ulo, bagamat hindi niya ito sinubukang gamitin noon. Tila sa ilalim ng kasalukuyang mga sitwasyon, ito na lamang ang tanging natitirang opsyon. Nagsalita siya sa isang malalim na tinig, "Demonyo, ibigay mo sa akin ang iyong demon source energy." Sa gulat, napasigaw ang demonyo, "Ano?" Urgent na sumigaw si Li Yunxiao, "Bilisan mo. Kung gusto mong mabuhay, gawin mo ang sinasabi ko." Sige, sa pagbagsak ng tinig ng demonyo, ang kasing laki ng bundok na kamay ng mabangis na Dharma Idol na yun ay bumagsak. Naganap na dernog kay Li Yunxiao. Ang anyo ni Li Yunxiao ay marahas na naitulak pataas ng dambuhalang kamay na yun. Bagamat nagawa niyang mabuhay, ang kanyang katawan ay bagbog sarado, na nag-iwan sa kanya sa isang lubhang kahabag-habag na kalagayan. Puro, payapa, mabagsik, maningning. Ang mga demon rune ay nagsimulang umagos mula sa bibig ni Li Yunxiao, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso at marangal. Isang malaking bugso ng kapangyarihan ang sumabog mula sa kanyang dantian, na direktang nagwasak sa mga gapos ng kanyang pisikal na katawan. Na naging dahilan upang ang vital energy ay umikot ng walang katapusan sa loob ng kanyang katawan. Sa likod ng kanyang likuran, isang Dharma Idol na may 3 ulo at 6 na kamay ang nagsimulang magpakita, na nagtatampok ng isang malamig, itim na mukha at isa pang puno ng galit, pulang puot. 4 sa mga kamay nito ang patuloy na sumasayaw sa hangin bago tuluyang bumuo ng mga hand seal sa harap ng dibdib nito, na sumasalamin sa sariling pisikal na katawan ni Li Yunxiao. Ang True Demon Dharma Idol. Paano mo nagawang magkaroon ng True Demon Dharma Idol? Ang tinig sa loob ni Li Yunxiao ay paulit-ulit na sumigaw. Na nagsasabi sa ganap na hindi ka panipaniwala, imposible. Imposibleng imposible. Ang mga alon ng demon source energy ay patuloy na sumasabog palabas mula sa kanyang katawan. At habang ang nakapalibot na tubig sa ilog ay naging ganap na itim, ang masamang killing intent ng dakilang array ay humina sa puntong halos hindi na mapansin. Ang Dharma Idol na nilikha ng Nin Stone ay nagpakawala ng isang mabangis na angle, ang mga mata nito ay kumikislap sa mamamatay taong galit habang sumusugod ng diretso kay Li Yunxiao. Sa sandaling ikilos ni Li Yunxiao ang 2 kamay, ang 2 pang mukha ng Dharma Idol ay kuminang sa matinding kasamaan, at ang 6 na kamay nito ay bumuo ng 6 na ganap na magkakaibang hand seal. Bigla, 5 sinag ng maningning na liwanag ang lumipad palabas mula sa kanyang katawan. Habang ang isang nakakatakot na aura ng mga 9th tier profound artifact ay lamaga niya alabas. Winawasak ang nakapalibot na itim na tubig sa ilog, bumagsak ang mga ito ayon sa pagkakasunod-sunod sa 5 niyang kamay. Katulad ng, ang Thousand-Hand Tyrant Saber, ang Frosty Cold Sword, ang Great Compassion Twilight Cloud Mirror, ang Hammer, at ang Dynasty Bell. Sa sandaling itinaas ang Twilight Cloud Mirror, agad itong nagpakawala ng isang nakakasilaw na sinag ng liwanag. Ang Dynasty Bell, na matagal nang hindi nagagamit, ay nagpatunog din ng malalakas na acoustic shockwave. Ang pag-atake ng soundwave ay dumaan sa tubig, na sumusulong na parang patong-patong na nagbabalbalang alon sa karagatan. Kasunod nito, isang golden tadpole rune ang nagpakita sa ibabaw ng hammer, at isang kulog na kapangyarihan ang sumabog habang ang isang kamay ay nagtaas ng hammer ng mataas bago ito marahas na ibinagsak pababa. Ang Frosty Cold Sword at ang Thousand-Hand Tyrant Saber ay sabay na nilagyan ng malalaking halaga ng primordial energy. Ang kanilang saber light at sword chi ay nagre-reflect sa isa't isa habang ang 5 9th tier profound artifact ay nagpakawala ng mga atake sa parehong oras. Simultaneously, ang World God Monument ay sumabog sa kapangyarihan.
Kahit na may 3 ulo at 6 na kamay ito, ang Kalabang Dharma Idol ay walang paraan upang harangan ang lahat. Ang pamprotektang liwanag na nakapalibot sa Nin Stone ay agad na nawasak, at nakaramdam si Leon Xiao ng isang sakit na napakatindi na halos maghiwalay ang kanyang mga mata. Isang bugso ng kapangyarihan ang sumabog mula sa kanyang 2 pupil, na nag-twist sa espasyo at direktang humigop sa Nin Stone patungo sa World God Monument. Sa airspace sa ibabaw ng ilog, parehong napatigil si Go Rigwang at Go Xingwang na parang mga rebel tungkahoy sa ganap na takot. Habang nanunood ng walang magawa habang ang tubig sa ilog ay naghiwalay ng ganap sa gitna. Ito ang tiyak na palatandaan na ang Great Hua Golden Talisman Lock Array ay ganap ng naduraj. At kapag ang balanseng yun ay nawasak, ang nag-aamong, marahas na mga puwersa ay agad na tumangay sa lahat ng bagay. Ang naghiwalay na mga dingding ng ilog ay bumaril ng diretso sa langit na parang mababangis na hayop, na nagtaas ng mga alon na may taas na ilang daang tiang. Sa sandaling maglaho ang Nin Stone mula sa riverbed, lahat ng kakaiba, nakakatakot na puwersa sa loob ng espasyo ay naglaho sa isang iglap. Habang ang mga tila wawasak ng langit na alon ay muling bumagsak pababa, ang vacuum na nilikha sandali bago nito ay agad na napuno ng rumaragasang tubig. Sa kanyang pagkagulat, natuklasan ni Leon Xiao na ang kanyang spirit, chi, at kaluluwa, na lubusan ng naubos, ay makabuluhang napuno muli sa pag-agaw sa Nin Stone, lahat salamat sa kakaibang agos ng enerhiya na yun. Sa mismong sandaling yon, hindi mabilang na mga bula ang biglang sumulpot sa likod ni Leon Xiao. Habang ang isang matalim, mabangis na saber chi ay nag-amok sa kailaliman ng ilog, na mahigpit na bumabalot kay Leon Xiao sa patong-patong na mga bahagi upang pira-pirasuhin siya ng marahas. Sa wakas ay dumating na sila, bulong ni Leon Xiao, habang agad na ipinatawag ang Twilight Cloud Mirror gamit ang kanyang kanang kamay.